Dahil sa napansin nga ni Ducati ang kakaibang kilos nga nitong Selenet, ay agad siya na ginala na tela may kakaibang nangyari nga dito kay Lynette. Lalo na nung subukan nilang tanungin itong si Lynette. At dito sinabi ni Lynette na sinamahan niya ang kanyang malayong pinsan. Ang pagkakaalam kasi ni Ducati ay wala nga ng pinsan itong si Lynette sa Maynila, sapagkat tanging sila Tiyang Susan lamang ang kamag-anak nito. Lalo pa siyang nagduda nang sinabi nga ni Lynette na nangangailangan ng bantay ang kanyang tatay. At ito nga pinsan na kasama niya ang naging siyang bantay, kaya kailangan niya ng pera, kaya umano siya nag-withdraw ng pera. Naghinala ng bongga itong si Ducati sapagkat wala naman ang tatay nitong si Lynette dahil matagal na nga itong patay. Nang konti nga itong holdupper at tamang-tamo nakatalikod ay bigla na lang pinalo nitong si Ducati sa likuran itong holdupper. Sabay sinibihan itong si Lynette na magmadali na at tumakas na dahil alam niyang may kakaibang nangyari sa kanya at alam niyang hindi niya kakilala ang kanyang kasama. Nangatog sa takot itong mga magkakaibigan si Lynette at itong si Ducati. At nagpapasalamat siya ng malaki sa ginawa ni Ducati dahil nagawa itong tulungan sa kabila ng hindi siya nagsabi ng katotohanan. Maganda ang kanyang obserbasyon dahil talagang tinignan niya itong si Lynette natin kapag hindi mapakali at talagang kamdam nga ni Ducati na nasa panganib mo itong si Lynette. Agad silang nagtago sa likuran nga ng mga sasakyan. At dito sinabi nga ni Lynette na may isa pang kasama itong holdupper na dumukot sa kanya at natitiyak niya na hindi siya titigilan ng mga ito. Kaya pa nga ay napansin na sila ng holdupper. Agad itong nagpapatok ng isang beses, kaya naman nagpanik na nga itong sila Ducati. Dahil sa takot ng mga ito ay humiwalay na ang dalawa niyang kasama. Kaya muling nag-iisa itong si Lynette. Agad namang humingi ng saklolo itong si Ducati at tinext ang address kung saan sila naroroon. Doon kay Don Carlos. Agad namang pinuntahan ni Don Carlos at ni Harry ang kinaroroonan ni Lynette at ni Ducati nang sa ganun ay maligtas nga itong si Lynette. Nangangatog na nga sa takot itong si Lynette dahil alam niyang papalapit na sa kanya ang naturang mga holdupper. Tanging ballpen lang na kanyang hawak-hawak na kung sakaling wala siyang magawa ay maaari niya itong gamitin upang ipansagsak sa mga holdupper baka sakaling siya ay makaligtas. Mga ilang saglit pa nga ay dumating na nga itong si Harry at itong si Don Carlos. At dito nga ay kasama na nila ang mga kapulisan. Kaya naman ang mga holdupper ay nagpanik na rin dahil na nga mako-corner na nga ang mga ito at tuloy na nga ang mabibilanggo. Humanap sila ng paraan kung paano sila makatakas. Sabalit ang isa sa kanila ay naging sugatan nga sapagkat natamaan na rin ng baril. Ito nga ay sobra ang galit nitong si Don Carlos, kaya naman hindi niya titigilan ang naturang holdupper hanggat hindi ito kumanta. Pinapabugbungan niya ito sa pulis hanggang sa mahirapan at magsalita na nga ng tuluyan na walang ibang may nag-utos sa kanila kundi ito nga si Moira at itong si Balahadia. Kaya naman abot langit ang galit ni Don Carlos dito kay Moira, na kaya naman makakaisip siya ng paraan kung paano makaganti dito sa ginawa ni Moira dahil inilagay niya sa panganib ang kanyang anak na si Harry maging ang kanyang asawa na si Lynette. Ang kanyang bahay ay nagkagulo-gulo at nawala ang ibang mga gamit nang dahil sa mga taong inutusan niya. Hindi mapapatawad ni Carlos itong si Moira, kaya pakabangan natin kung ano magiging ganti niya dito nga kay Moira.